Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel. So dito po sa likod, makikita nyo mga lods, ang solar power natin dito sa bahay. So dito po makikita nyo, dito po ang off-grid solar power. Tapos itong sa uluhan ko po, ito po ang on-grid solar power. So ang gagawin po natin ngayon mga lods, susubukan po natin itong naisip kong gawin o experiment na lang natin. Kasi ang on-grid natin mga lods, siyempre ang on-grid nakasaksak sa utility grid natin sa Meralco. Pagpalagay natin sa Meralco, doon po kumukuha ang supply sa on-grid. So ang gagawin natin ngayon mga lods, subukan natin na ang on-grid naka-plug doon sa off-grid. Kung ano bang mangyari, kung mababawas ba siya ng load power doon sa off-grid. Kasi ang gusto ko pong mangyari mga lods, kung sakali pong mag-brand out, pwede ba nating magamit ang on-grid doon sa off-grid solar power natin? Kasi sayang naman kung sakaling may brand out po na darating, hindi mo magagamit ang on-grid mo mga lods. Kaya baka pwede natin siyang itapon na lang doon muna sa off-grid para makatulong po sa solar power natin sa bahay. So ngayon po mga lods, susubukan natin ilagay ang on-grid doon po sa off-grid solar power natin sa bahay. So sa hindi pa nakakaalam na ang on-grid power inverter natin naka 500 watts po ito mga lods. Tapos hindi po siya naka-limiter kasi nga mayroon namang nabibili sa online na limiter na pwedeng ilagay sa on-grid na walang limiter. Kaso po mga lods, walang stock po ngayon. So wala tayong mailagay na limiter para po dito sa on-grid natin. Tapos, ang on-grid inverter natin ay nakadesign po sa solar panel at saka pwede rin sa 12 volts na battery. So kung makikita nyo po dito, hindi po ako gumamit ngayon ng solar panel kasi wala akong available. Ang ginawa natin, kumuha tayo ng supply na 12 volts. Yun ang ginamit natin na instead solar panel. So, yun ang kagandahan dito sa on-grid natin kasi pwede siya sa 12 volts na battery. So, ang kinuha ko, dito ko kumuha sa off-grid. Naka-shut off po. Ayan, makita yung breaker. Naka-shut off po. 12 volts po yan. So, yung 12 volts dito, inilagay ko dito sa on-grid para magamit ko. So, ang gusto nating mangyari, itapon natin ang on-grid doon sa off-grid. So, dito po sa baba, makita nyo mga lods, may outlet po dyan. Tapos may solar pong nakalagay, dito solar. So yung outlet dyan, naka-off-grid po yan sa power inverter natin. So ang mangyari, ilipat natin itong Dio. Kasi itong Dio natin, yun sa distribution utility grid natin sa Meralco. So ang gagawin natin, ilipat natin siya dito sa off-grid natin. Dyan po nakalagay. So ano bang mangyari sa harvest natin? Tapos kung makikita nyo mga load dyan sa harvest, nakakuha tayo ng 144 watts. Yun po ang harvest. Ibig sabihin dyan, yan po ang i-minus na doon sa meter reading natin. 145 watts. So ang gamit ko dito sa battery, ang indicator makikita, nasa 12.5 po ang battery. Gel type po ang battery natin. Tapos naka-update po ito dito mga yun mga loads. Kung makikita nyo, meron po akong nilagay na power relay. May control po ito doon sa LBD module. Ang ibig ko sabihin, kapag nag-low voltage po dito sa 12 volts, automatic po itong masya-shut off. Tapos pag naka-reconnect ang LBD natin sa 13 volts, muli po itong magamit. Kasi dito sa on-grid, naka-11 po ang low voltage disconnect. Naka-constant sa ilalim, wala pong setting. So nilagyan ko kasi baka masira po ang battery natin na gel type. So yan po, nadagdag natin, meron tayong power relay na inilagay. Kontrolado yan doon sa LBD. Kapag bumaba yan sa 12 volts, automatic shut off po dito sa power relay. Basta shut off po dito ang on-grid inverter natin. Pag tumaas ang karga sa battery sa 13 volts, muli yan magamit mga loads. So ang gagawin natin, medyo malayo po ang camera. Ipakita ko muna sa inyo na ilipat natin yung saksakan dito sa on-grid. Kasi nga, ang purpose natin, kung sakali pong may brand out, hindi naman magagamit ang solar on-grid. So, pwede natin ilipat natin sa off-grid.
So yun ang purpose natin para makita natin kung ano po ang mangyayari. So dito po mga lods, pagkita ba, naka 146 watts po ang harvest. Tapos dito sa kabila, pagkita nyo, medyo ilapit ko na lang dito ang camera. Kukunin na natin itong camera para makita. So dito po mga lods, mayroon pong 318. Ito po solar, yung refrigerator sa bahay, ginamit ko, 2 rep na dito po ginamit. Tapos ang gagawin natin, tatanggalin natin po dito itong on-grid natin. Ilipat natin doon sa solar. So, ang 146 ngayon, mamaminus po ba ito kung kasi ililipat natin sa off-grid natin, itong 146. Titingnan natin kung mag-minus ba siya dito sa 320 watts na gamit sa solar off-grid. Kasi nga, isaksak natin siya sa outlet dito, sa off-grid na gamit. So makita naman dito sa baba, naka-solar po yan nakalagay. Ito po, solar po ito, sa off-grid. So tatanggalin natin itong naka-plug sa utility grid natin dito sa off-grid natin. So tatanggalin ko, masya-shut off po ito. So para makita, tatanggalin natin. So balikan natin, ayan, na-shut off po mga lods kasi tinanggal natin. So ilipat natin siya sa solar, sa off-grid. Dito natin saksak. Yan. O, saksak na. Tapos, nag-energize. Tingnan natin. Hindi pa. Nag-reading pa yung on-grid natin. So, nasa 198.9. O, medyo tumaas. Nag 200 watts na po mga lods. So, tingnan natin dito sa off-grid. So, ang off-grid natin, 97 na lang mga lods. Kasi, nag-minus po doon sa 200 watts natin sa on-grid. So, ang nangyari, na-minus po dito sa off-grid. So, nagiging 99 watts. Tapos, ang voltahe natin sa LVD indicator is 13.4. Tumaas ang voltahe sa battery natin. Kasi, maliit na lang ang karga dito mga lods. 97 watts na lang ang natira, 100. So, ang gagawin natin, tanggalin muna natin ulit yung on-grid natin. So, tanggalin ko dito ang on-grid natin mga lods. Yan. So, shut off. Balik tayo dito sa off-grid. So, balik po siya sa 317 na gamit. So, ang purpose ko dito mga lods, kung sakali pong mag-run out, pwede nating magamit ang on-grid na ilipat natin sa off-grid natin. So, ito yung sinasabi ko na dalawa pong refrigerator na ginamit dito at saka ceiling fan. So, ang gamit sa rep, naka-inverter, yung isa, non-inverter ang gamit. So, titignan natin sa kabila. O, ayan po mga lods. Naka-shut off. So, isa pa para makita. Ibalik natin para makita mga lods. Isaksak natin ulit. Tapos, makita ko muna, ang voltahe dito sa kabila, nasa 13.8 volts. So, walang gumagamit kasi naka-shut off po ito. Instead na dito siya ginagamit. So, in-off ko muna dito. Nag-focus tayo sa on-grid. So, i-plug natin ulit ito kasi naka-shut off. Saksak natin sa off-grid. Okay, off-grid. So, kaya yung indicator dito mga lods sa solar on-grid natin. So, wala pa, naka 198 watts. Yun po ang harvest. Tapos, ang battery nasa 12.5. So, balik tayo dito. O, yan, makikita naman. 199 watts po. Tapos, sa off-grid, nagiging 97 watts na lang ang gamit instead na 300 plus. Tapos, ang voltage battery, tumaas, 13.4. So, ibig sabihin mga lods, pwede natin magamit na ang on-grid, kapag nag-run out, dito ko isaksak sa off-grid natin. Kasi sayang naman kung hindi natin gamitin. Although, battery po ang gamit. Pero how much more kung naka-solar panel ang gamit mo? So, medyo sayang. Kasi natatapon na lang. Kasi hindi magagamit kapag may brand out. Pero kung walang brand out, okay lang mga lods. Pero ito, pinakita ko lang sa inyo mga lods na ito, marami pa pwedeng gawin. Ang ganitong klase. Kasi nga, 12 volts battery, pwede mga lods. At saka solar panel. Tapos, makita naman, naka-harvest po siya. Imagine mo, naka-harvest po siya ng 198 watts. Tapos ang voltahe sa battery dito 12.3 ang battery. So dito siya kumukuha po sa
dito sa Ilijoy 600. Ito naka 400 watts po ito. Apat na tig 100 watts po ang gamit natin. So ayan, makikita naman naka-maintain sa 198 watts ang harvest. Tapos dito sa kabila 98 watts na lang. Tapos ang battery lalong lumakas po ang voltage natin, tumaas 13.5. Naka 100 AH po tayo dyan sa LiPo4 na gamit. Tapos ang harvest dito, pakita ko na lang sa mga kalos natin. Makita ba dito? Naka 33.9 ampere. 461 harvest po. Ang gamit dito, 800 watts. Apat na 200 watts dito, bali 800. Tapos itong sa baba, 200 watts po. Yung wall pole, nilagay ko dito. So 1K po lahat. So maganda naman po ang sikat ng araw ngayon. Medyo nasa alas 3 na tayo. 465 watts kita ba? Yan po ang harvest, naka 34 ampere. So yun ang indicator natin dito mga lods. So ayan po mga lods, pagkikita nyo, naka 97 watts na lang ang gamit, 13.5. So tanggalin natin, balikan natin, tanggalin natin itong on-grid natin. Yan, tanggalin natin ang on-grid. So off, balik tayo dito. So tumaas, 319 watts ang gamit, tapos ang battery. So naka 13.3 na lang ang voltahe natin sa battery LiPo4. So ayan po mga lods, kitang-kita naman na pwedeng-pwede na gamitin natin kung sakaling magka-brownout out, ilipat natin siya dito po sa off-grid system natin. So kita ko muna yung system natin mga lods. So iyan po ang system natin. Ito po ang off-grid. Doon naman po ang on-grid solar power inverter natin mga lods. So bago po tayo magpaalam mga lods, shout out time na naman po tayo. So umpisa natin si Ernesto Tugadi Jr. from Tawi-Tawi. Ito pa si Hiron Olimba from Kawayan, Masbate City. At saka ito pa, shout out sa Imtag Strong Bliss, Chief Meat Bimar Bilalon and family from Guani Per 7, Mandawi, Cebu City. Ito pa si Berly Olano, si Eugene Sirangoy from Santa Fe, Bantayan Island, Cebu. Uy, kadaghan, halos kadaghanan din taga Cebu. At saka ito pa si John Paula. At saka ang huli natin mga lods, si Batshay from Cavite. Saka isali ko na rin dito mga lods ang mga nag-share po ng blessing po sa channel natin. Si Titing Kulalon, si Binji De La Torre, si Jude Brian Peser Miranda, si Don Kamote, si Marvin Berlanga, si Rafaelito Bayato. So ito pa mga lods, si Michael Amador, si Barry Cañete. At saka ang muli natin mga lods ay si Rodel Dagohoy. So sa mga kalods natin dyan, huwag nyo kalimutan pong mag-like, share, at saka mag-subscribe po sa channel natin para hindi po kayo makalimot. At saka maraming salamat po sa mga kalods natin. Ha? Palagi pong nanonood po dito po sa channel